Pag 6 na taon pababa yung penalty, dehins pwede. No? Kumbaga, pag 6 na taon pababa, pwedeng proteksyonan ng Senado. Pero kapag ka 6 pataas po, Atty. Claire, Baka yung pamunuan ngayon ni Senator or rather SP Tito ang question pagka na-violate yung konstitusyon. Okay. Sabi natin, ulitin natin, hindi na iparinig yung kapag ka 6 na taon pataas eh. Dapat hindi na proteksyonan ng Senado. Ano pong mensahe niyo dyan? Tingin ko, alam naman ng Senado hanggang saan yung limit nila. Kasi pag yung penalty, ang imprisonment is more than 6 years, hindi na nito maikukubli. Na hindi na nila kayang proteksyonan pa sa legal na pamamaraan si Bato de la Rosa. Yari, kaya nga mga boss di ba, Ma'am Princess Paris, kaya hindi na talaga pumapasok si Tobats. Di ba, si Rocansaki? Yan. Kasi pag pumasok, natsyempo, pumasok si Bato de la Rosa, first day, December 1. Baka pagka, pag uuwi na nandun na sila General Torres sa labas, nag-aabang na sa kanila. Ngayon mga bossing, dakuin natin, no? Etong si Jimmy Bondoc na. Nako, ito pinapanawagan na ni Palsis, mga bossing. Kasi po, kung maalala nyo mga kababayan, tingin ko nadala ang bugso ng damdamin itong si Bondoc. No, kung maalala nyo, noong isang araw kasi si dating Pangulong Duterte huhusgahan kung papayagan ba yung interim release na hinihingi nila o hinihiling nila, mga bossing. Kaso po, sa kasamaang palad, mga kababayan, hindi po tumugma sa kagustuhan ng mga DDS yung naging hatol po. Hindi pinauwi ang dating Pangulong Duterte. Sila Jimmy Bondoc pa naman, mahilig magpaasa ito nung mga DDS nila. Uuwi na. Isang beses nung sa rally, yung sarali naman ng Iglesia ni Cristo, pinagbarong naman nila ang Vice Presidente. Tapos lahat sila nagpo-propose, President Sara Duterte. Pinaasa nila. Mahilig silang mga ganyan mga magpaasa, mga bossing. Siguro, sa sobrang sama ng loob ni Jimmy Bondoc, mga bossing, at hindi tumugma sa gusto nila yung naging desisyon ng ICC, nag-post bigla, Republic of Mindanao, coming soon. Sabi nung iba, sandali, di ba attorney nito? Oo, kakagraduate lang. No? Bakit parang secession? Parang sedition yung kanyang paghiwalay ng Mindanao na naman. Ngayon mga kababayan, meron tayong nakita ng pagpapaliwanag ni Jimmy Bondoc. No? Ewan ko, wala ako naintindihan doon sa pagpapaliwanag ni Jimmy Bondoc. Ang tinatanong po ng reporter, ang tinatanong po nung mamamahayag, mga bossing, ano ba yung ibig mong sabihin dyan sa Republic of Mindanao coming soon? Paghiwalay ba ng Mindanao yan? Ganito, ang layo ng mga sinasabi, mga kababayan. Tapos, ang naging ending pa, parang itinuturo, yung kaibigan natin na si Kiko Barsaga, siya nagsusulong nung secession, nung paghiwalay ng Mindanao, parang biglang nagkataruan. Ngayon, mga bossing, eto si Jesus Palsis. Napansin din ito Ako mga bossing aminado ako. Nung una ko nakita, nagtatanong ako sa isip ko. Tinatanong ko, ano ba to? Sedition ba ito? Inciting to sedition ba itong ipinost ni Jimmy Bondoc? Or wala lang? O siguro ganito. Ngayon, syempre, meron po mga abogado, mga kababayan. Ayan po. May mga abogado na nakapansin po talaga dyan sa ipinost ni Jimmy Bondoc. Boss, Mark, tuloy ba ang sahod ni Tobats? Dapat stop na, sabi ni Henry Perduigueros. Dapat nga matutuloy yan. Huwag kayong mag-alala. Watching from East Rembo, Taguig. Si Medardo Leoncio. Shoutout sa inyo. Ngayon sabi ni Jesus Palsis, mga kababayan, ito na nga, Bondoc binutata ni Palsis sa Republic of Mindanao. Abogado yan. Hindi lang halata. Anak ng toko na yan. Pero mo magpo-post ka ng mga ganyan no? Hindi mo muna iisipin kung ano yung ipopost mo at kung ano yung posibleng maging balik sa iyo nito. Siguro mga kababayan, ko si Marcoleta, pinagkatiwalaan po si Jimmy Bondoc na kahit man lang po yung notaryo nung papel ni Gutesa. Yun lang yung notaryo nung papel ni Gutesa ipinagkatiwala ni Marcoleta. Siguro wala silang problema, wala silang iniisip na
na peke yung notaryo. Peke daw, sabi ng RTC, mga kababayan, di ba? Yun nga notaryo na lang, hindi pa ipinagkatiwala kay Jimmy Bondoc. Hiwalay Mindanao. Naku, Jimmy Bondoc, mamundok ka na. Hindi, mga boss. Sige, pagkatapos ko nito, ipapakita ko ulit sa inyo yung paliwanag ni Bondoc. Ang hirap pong intindihin Pakitawag ang PNP. Yan. Di ba? Kaya ano po ang ano natin? Ano ho ang title natin, mga boss Chief Sir? Ang title natin ay inaalarma, inaalerto ang PNP. No? Pakitawag ang PNP at DOJ, Department of Justice. Pakisabi, merong inciting to or conspiracy to commit sedition or rebellion. Yes, abogado yan. Hindi lang halata. Nako po, mga bossing. Alam niyo naman po sa atin, no? Mga kababayan, kapag kayong kakasuhan ka ng mga ganyan, kagaya ni Kiko Barsaga. Kung maalala niyo ho, mga boss Chief Sir, si Kiko Barsaga, yung pumunta doon sa Forbes Park, ilang buwan po? 1, 2 buwan bago, di ba? Bago po makasuhan, bago maiakyat bago po sabi na ibinalita na may kaso. Eto din mga kababayan. Tingin ko, pinag-aaralan na po yan, no? At mga susunod na mga buwan, pag nakita talaga nila na yung post ni Jimmy Bondoc inciting to sedition or rebellion, kakasuhan yan, mga boss. Sabi ni Merly Belen, Diwaw, pinaglaban niya tayo ng mga heroes ang Pilipinas, tapos ganyan ang gagawin. Correct. Mahihirapan yung mga taga Mindanao na nagtatrabaho po sa Luzon. At ako, naniniwala ako, mga kababayan, hindi po lahat ng mga taga Mindanao gusto itong isinusulong nung isang hindi taga Mindanao na si Jimmy Bondoc. Pag siya ang attorney mo, unang hearing sabi ni Caroline Makino, pag siya ang attorney mo, unang hearing, talo ka na agad. Grabe ka naman kay Jimmy Bondoc. Sa akin lang, no? Ang layo ko sa inyo, Bondoc, na magsama kayo ni Marcoleta, na magnotaryo na lang kayo sa Quiapo. Nako. Kung si Marcoleta Sir Bench Uy, ano sinasabi? Lowest rank ng pagiging lawyer si Marcoleta. Ayoko na lang humusga, ayoko na lang po magsalita. Kayo na po ang magsalita. No, kung saan nyo, kung kayo po bilang manonood, bilang po nakatutok lagi sa mga politika ng Pilipinas, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito kay Jimmy Bondoc? Ano po ang ranggo nito sa tingin ninyo sa pag-aabogado, mga bossing? Huwag nyong huwag nyong diinan si Bondoc, si Jimmy. Kasi medyo yan, malungkutin yan. No? Maramdamin yan, baka masaktan nyo. Lahat ng DDS na hawa-hawa na, mga baliw. Bakit mo pa kukuning abogado si Bondoc kung alam mo na talo ka na? Parang si din yun, Topacio, no? Bakit mo kukunin si Topacio? Kung alam mo na yung mga kliyente puro nakulong o nasa loob na. Nagtago tapos nasa loob na ngayon. Iba na kasi ngayon. Hindi na huubra yung tago-tago. Mahuhuli at mahuhuli ka. Di ba?